Nagho-hold ka pa ba ng XRP ngayon? Pag-usapan natin kung ano ang dapat mong malaman ngayon. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, una po sa lahat, ang Ripple ay nag-file ng cross appeal bago pa man mag-file ng appeal ang SEC noong nakaraang linggo. Ang move na ito ay para siguraduhin na walang maiiwan sa table at para ma-focus sa essential rights ang obligation ng Ripple. Importante ito dahil hindi nila kino-contest ang ruling na ang XRP ay hindi isang security. Ngayon ay pag-usapan natin ang presyo ni XRP. Matapos ang malaking pullback, ang presyo ni XRP ay nananatiling na-stuck sa range or price range na 0.53 hanggang 0.52. Pero may latest upswing na nag-push sa presyo nito pataas ng consolidation at malapit na itong umabot sa presyong 0.54. Sa technical side ay may mga bullish signals na nagpapakita na ang presyo ni XRP ay maaring tumaas sa ibabaw po ng presyong 0.55 sa madaling panahon. Pero may twist dito. Ang presyo ni XRP ay restricted sa ilalim ng crucial resistance na 200-day moving average na nasa presyong 0.5427. Ang MACD naman ay nagpapakita po ng pagbaba ng selling pressure sa mga nakaraang araw na maaring magbigay po ng daan para sa isang bullish crossover. Bukod pa dito, ang RSI naman ay nag-trigger ng isang healthy rebound mula sa consolidation. At ito ay nagpapahiwatig na ang rally ay meron po siyang naiipong lakas. Pero hindi lahat po ay bullish. Ang Ichimoku Cloud ay nananatiling nasa bearish range at ang average bands ng Bollinger ay nagpapakita naman ng bearish divergence. Ibig sabihin ay may posibilidad pa rin ng bearish rebound. Ang drop volume ay nagdagdag pa ng uncertainty kaya ang susunod na mga araw ay magiging crucial. Sa kabila ng mga mixed signals ay maraming mga analyst ang optimistic na si XRP ay maaring mag-break or tumagos sa resistance levels kung ang market conditions ay mananatiling favorable. Ang renewed interest ni XRP matapos ang legal battle conclusion ay nagbigay po ng buying opportunity para sa maraming investors kahit na may recent 7.6% na weekly drop. At ayan, ang masasabi ko po rito ay kung nag-hold ka pa ng XRP, mahalaga po na bantayan natin ang mga technical indicators at market conditions nito. Ang susunod na mga araw ay magiging mukhang pivotal po ito, lalo na kung ang presyo ay mag-break or magkaroon ng pagkabasag sa ibabaw ng 200-day moving average. Kung mangyari po ito ay maaaring magkaroon ng isang upswing. Pero kung hindi ay maaring magpatuloy ang consolidation nito or magkaroon ng isang bearish rebound. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.